Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, nabigla ang lahat. Grabe, just in breaking news. Senator Alan Cayetano, bumwelta na, Binay nag-walk out na. Nako, yan po mga kababayan ang ating aalamin mula po rito kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click nyo rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Nako, eto na nga po bago po natin simulan to, no? Paalala lang sa ating lahat mga kababayan. Di ba, kung ang isang pamilya ng mga politiko ay may bahid na po ng korupsyon, sana po ay hindi na po natin iboto, no? Tulad ni eto, example lang ito kasi total nandito naman nagkakaroon naman sila ng issue. Nagkakaroon naman po sila ng issue si Senator Binay, no? Kasi yung tatay niya rin, kung maalala nyo, no? Nagkaroon din ng issue ng korupsyon dyan sa nung vice president pa siya, di ba? Sa Boy Scout of the Philippines. Kung naaalala nyo po yung issue yan, malaking pera din po, no? Sinasabing binenta yata yung Boy Scout of the Philippines. Nako, building. Eto, building rin ito. Mga kababayan, Senate building. Eto, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction to. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ay patungkol nga dito kay itong si Senator Alan Peter Cayetano at itong si Senator Binay nagkasagutan patungkol nga sa halaga ng new Senate building. Okay? Issue ito ngayon, no? Controversial ito ngayon, pinag-usapan dahil nga sobrang laki itong mga nagasta na pera dito sa tinatawag nilang new Senate building. Pero dahil doon, no, nag-walk out itong si Binay. Okay, alamin ang buong istorya nito, no? Mga detail na laman itong issue na ito at gagawa tayo ng opinion patungkol dito, okay? At reaction natin. Sino ba ang tama? Sino ba ang mali? So, bakit nag-walk out itong si Senator Binay? Okay? May karapatan ba siyang mag-walk out doon sa sinabi ni Cayetano? Ayan, malalaman nyo yan mamaya. Ipapakita ko sa inyo yung video. So, malalaman natin ang buong istorya niyan mamaya at gagawa tayo ng opinion dyan. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at saka i-share muna itong live natin, itong video natin, para naman guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video, Facebook at YouTube. Like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba? And also guys, paki-subscribe at paki-follow sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, no, na laging nanonood dito, para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, sabay-sabay nating i-follow muna at subscribe Facebook at YouTube. Ayan, follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, naka-follow, subscribe na ba? So, ito na. Simulan natin ang ating talakayan, no? Ito na nga. Pag-usapan natin itong mainit na balita kanina patungkol nga dito kay Senator Cayetano at itong si Senator Binay. Nagkasagutan itong dalawa. At yung highlights doon, nag-walk out itong si Binay. Ayan. Kasi hindi nga sila nagkaunawaan patungkol nga dito. Ini-insist kasi na 23 billion doon uminit si Binay. Okay? At sa kanya, sabi niya, 21 billion lang yan. O sabi ni Senator Cayetano, nakuha ko ito sa DPWH. Ganon, ganyan. So much with the details with this. I-analyze natin. I-gawa tayo ng opinion natin patungkol dito. Okay? So, ito. Panoorin natin itong balita tungkol dyan.
Mainit ang sagutan ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Nancy Binay kaugnay ng bilyong-bilyong pisong halaga ng ginagawang Senate building sa Taguig. Si Binay nag-walk out sa pagdinig. Ano kaya ang dahilan? Alam niyo na, kung mag-walk out na, hindi na nakatiis. Kasi ako, Guilty yan. yung basa ko dyan. Kapag hindi mo na kaya ang isang debate, mag-walk out ka na lang, di ba? Kagaya nung nangyari kay Trillanes at ni Senator, sino yun? Yung matanda ng senador ngayon na kabinete ni PBBM. Nag-walk out si Trillanes kasi hindi na niya kaya. Ngayon, ang tanong ko dito kay Binay, Senator Nancy Binay, bakit ka nag-walk out? Kasi dapat harapin mo. Dapat may tanong kasi si Cayetano Sa tingin ko lang, sunog si Senator Binay dito Sunog siya. Alam niyo naman si Senator Cayetano, ano yan? Talagang questionin ka niyan. Bakit ganito? Kasi may datos May datos siyang pinanghahawakan at gusto ni Cayetano na tanungin si Binay. Kung mali yung numbers na binanggit namin, bakit ito mali? Ano ba yung tama? Yun ang gusto ni Senator Alan Cayetano. Pero, dahil sa sagutan nila, hindi na siguro nakatiis si Binay, nag-walk out. Alamin sa frontline report ni Mean Los Baños. Magkagalit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan. Ang goal ko lang matapos ang building na to. Paano nga Hindi sa- matatapos 15 buwan yung Hindi phase 3 siya sa mesa mo, maging- wala kang ginawa. Hala! Ayan Klarong-klaro yan sa bibig galing ni Cayetano na wala kang ginawa. Kasi sabi mo, gusto mo lang matapos yung new Senate building na yan. Di ba? So, may mga tanong si Senator Cayetano, Madam. Hindi na napigilan ni Senate Accounts Committee Chairman Alan Peter Cayetano at Senator Nancy Binay na ilabas ang init ng ulo nila sa isa't isa sa pagdinig ng Senado kanina. Ngayon ang unang araw ng pagdinig ng komite ni Cayetano sa new Senate Building Project sa Fort Bonifacio, Taguig na sinita ni Senate President Jesus Escudero dahil umaabot na raw sa mahigit 23 billion pesos ang budget para sa proyekto. Pero giit ni Senator From 8 billion, umabot ng 23 billion. That's ayon kay Senator Cayetano, Binay na siyang dating pinuno ng Accounts Committee at pinalitan ni Cayetano bakit Dati, ang Accounts Committee dito, si Binay. So, walang ibang questionin dito, kundi si Senator Binay. Okay? Bakit nakaganyan? From 8 billion, ngayon, sabi ni Senator Binay, 21 billion. Pero ayon kay Senator Alan, 23 billion dahil sinama niya yung presyo ng lote na tinayuan. Okay? So, dito sila hindi nagkaunawaan Kasi ayaw ni Binay yung 23. Ayaw na yung 23, 21. pinipilit na 23 billion pesos ang presyo ng building. Samantalang sa datos ng DPWH na nangangasiwa sa construction, nasa 21.7 billion pesos lang daw dapat ang Ayan ito yung breakdown. Halaga ng new Senate Building Project. Sa Phase 1, 8.9 billion. Sa Phase 2 naman, 2.5 billion. Sa Phase 3, naging 10.33 billion. Na in total, 21.7 billion. Yan ay ayon sa datos galing sa DPWH. Ngayon, ini-insist ni Senator Alan Peter Cayetano na it's 23 billion. The reason for this, because in-include po ni Senator Alan ang lote na tinayuan. Okay? Kaya nag-23. Ang mahal pala ng lote dyan, sa Taguig. Sobrang mahal. So, naging 23 billion plus. 2 billion. amount mula Phase 1 hanggang Phase 3. Pero giit ni Cayetano, nakuha nila ang 23 billion pesos na datos mula mismo sa Senate Coordinating Team o SCT na dating mga tauhan ni Binay sa komite. Kinuha pala yung datos. Binay, kinuha pala yung mga datos na yan galing sa mga tauhan mo. So, it means to say, yung mga ipinakita ni Senator Alan Peter Cayetano sa So, ibig sabihin mga kabayan, gustong kalimutan. Yan na lang yung term na gamitin natin. Gustong kalimutan ni Senator Binay yung 2 billion. Diba? Kasi 23 tapos 21. So, may 2 billion mga kababayan na para sana sa yung lote. So, wag na lang daw isa. Nako. So, 2 billion pala mga kababayan ang pinag-aawayan ng dalawang ito. Ayan na nga pong sinasabi ko kanina mga karibin natin. Ang point ko dito, kasi papalapit na naman ang eleksyon diba? Wag na po tayong bumoto ng may bahid ng korupsyon at mga convicted. Hindi ko naman sinasabing convicted si Senator Binay. Pero may mga kasama po sila
dyan sa Senado na convicted, no? At ito namang si Senator Binay ay may bahid po ng korupsyon ang pamilya nito. Diba? Mula po sa kanyang ama na si Vice President Binay. Diba? Gaya ng sabi ko kanina, o nasa news naman yan eh, yung about sa Boy Scout of the Philippines. Ha? Na nagkaroon po ng issue at bahid ng korupsyon. Si Vice President Binay nung kanyang panunungkulan. Parang ibinenta yata ng 600 million ay mga kababayan, no? Ang Boy Scout of the Philippines building. Oh, yun ba yun? Correct me if I'm wrong mga kababayan kasi parang nabasa ko yung binasa ko kanina. Ni-research ko muna bago ko i-play itong video na ito. Oh, so yan. Kung may bahid na ng corruption, kaya nga nabulol. Ito example ko lang din O yung nangyari, hindi ko naman sinasabi na ganun si Apo Lakay. 'Di ba? Pero kasi 'di ba? Pinatalsik po siya ng taong bayan kasi may ginawa ring hindi maganda. Pero hindi pa rin tayo nabudol nga tayo, umamin na tayo, nabudol tayo, oo nga. Kaya nga sa susunod, wag na tayong bumoto ng mga pamilyang may bahid ng korupsyon, convicted at kung ano-ano pa na kasalanan sa gobyerno, 'di ba? Sila itong mga 'di ba? Kung tingnan niyo itong dalawang to. Or yung mga senador or yung mga kongresista, no? Kung sino pa yung 'di ba? Kung sino pa yung mga bahid ng kasalanan sa gobyerno, sila pa itong kung makapagtanong, 'di ba? Like for example, Reza Hontiveros sa PhilHealth. Pero pag makapagtanong yan sa sa Senate hearing, parang akala mo talaga walang napakalinis po. 'Di ba? So, para maging patas, maghalal po tayo yung mga talagang walang bahid ng hindi makasalanan. Hindi naman natin sinasabing ang mga politiko ay hindi talaga makasalanan. Yung minimize kumbaga. I-minimize natin yung pagpipili ng mga senador o mga kongresista. Para hindi naman lumala ang problema ng ating bayan, di ba? Mahirap kasi mga kababayan kung mga ganito. Ang mailuluklok uli sa gobyerno, nako, parang ang lumalabas ay nagiging shield po nila. Para hindi po sila maimbestigahan, para hindi po sila makasuhan or something na kasi may immunity, di ba? Hindi po sila pwedeng kaya ginagawa nilang shield ang pagiging politiko sa kanilang mga kaso. 'Di ba? Alam niyo na po 'yan kasi nangyari na 'yan eh. Tingnan niyo si Senator Jinggoy Estrada, convicted pala pero nasa panunungkulan na ngayon, di ba? Alam mo 'yan, familiar ka niyan. 'Di ba? Harap-harapan naman na in-explain ni Senator Alan 'yan na 23 ito because ito yung binigay ng mga mga tauhan mo. Anong sagot mo dito? Your Records answer to ng me- SCT, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Yes. SCT. Staff mo yan. So dapat alam mo yan. Familiar ka. So yan mga kababayan, baka hindi, no? Baka hindi na basa yung script ng staff ni Binay, yung kanilang dapat gawin. Lagot ka na nagbigay kay Senator Alan Cayetano ng datos na yan. Hindi ka sumunod sa script. Sayang naman yung 2 billion. Nako po. Ka dyan. Wait, So what's the problem? No, ma'am, ginugulo mo yung hearing wala namang kailangang magulo. Yan ang sinabit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Kasi duda ko dito pinangunahan kasi ni Binay. Ano yung pinangunahan? Para sa akin nag-o-overthink itong si Binay na pinupolitika siya ni Senator Alan Cayetano. Ako, sa tingin ko wala namang mali kung merong investigation patungkol dito. Para sa akin,
Normal po na imbestigahan itong mga bagay na ito, especially that this budget aabot ng mga billion pesos. Oo, mahal dito. Sabi ni Sir J. Guevara, kasi ano dito, mga taga Makati at Taguig, malapit lang yan, di ba? No? Correct me if I'm wrong. Mahal talaga dyan. It's the center of talagang, especially sa Makati, ang laki-laki ng mga buildings dyan. Merciful Alferez, hello po sa inyo. Itong mayor member natin na present, itong mayor ng mga moderators, ayan. So, umabot ng 23 billion. Ngayon, Senator Binay, kung yan lang naman ang pinag-usapan nyo, there's no reason for you to walk out. At walang mali. Pero sa tingin ko napapraning ka siguro o nag-overthink ka dito. May mali nga dyan mga kababayan kasi nag-walk out, no? Hindi po natin masasabing walang mali dyan. May mali po dyan kasi, di ba? Magkaiba po sila ng data eh. Siguro yung investigasyon hindi mali, di ba? Kasi kaya nga inimbestiga kasi may mali. Oh. Kaya Senator Binay, yari yung staff. Hindi na bigyan ng script. Oh. Akalain mo 2 billion tapos yung taong bayan naghihirap. Matagal na pala yung na yan, Senate New Building. Grabe naman kayo. Harap-harapan na ito. Kaya pala gusto niyo lagi may mga project kayo di ba? Yung mga politiko at ipolitiko. Gustong-gusto nila may project lagi. Kasi alams na. O ilang porsyento ba ng kasi hindi naman tayo magaling sa math eh. Ilang porsyento ng 21 billion ay 23 billion ang 2 billion. Na parang ginawang commission pa, no? Yung 2 billion. Hindi sinali. Pero may data. Yari kayo. So mga kabayan, ano naman po yung reaksyon patungkol po dito sa video nito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyo pong opinion. Alright? Maraming salamat po.